Atras gamay. Atras mo, atras. Mukali ako. Atras pa kunti, uy. Relax lang guys. Tagay sa guna tog Relax lang, relax. Gamay lang, tagaan to space gamay. Ma'am Maris, sibog tagamay ma'am be. Salamat sa inyong pag-anhiha, pagpakita og suporta kay President Duterte. Gingnan ako siya nga naamo din sa gawas. O niya, naingon siya nga ihatag nga na daw niya kuno sa Ginoo kung unsa may mahitabo sa iya ha. Bahala na so be it. O iya nga mensahe sa inyo kinangutan naman kog mensahe niya para sa inyo. Kundi lang ta surrender jud ma'am ha. Oo, dili na mo surrender. Dili ma'am, naara jud mi diri ma'am. Any service nga kaya na mo ma'am, I-fight na to. love sag ka na mo ma'am. We are also praying for you, not only for tatay kay when you are okay, tatay is okay. Okay naman siya ma'am. Health-wise, na-istorya na ko ang doktor and na daw sila ginabuhat sa iyahang medications. Dili na daw po kinahanglan ihatag dito sa sulod ang medication kay sila ra kuno ang makalit sa mga tambal. Onya, ang ihalang is ang kaon gihapon, wa gihapoy gana lagi mo kaon so nangayo ko og gatas o prutas available man kuno na sa iyaha ang gatas ug prutas. Okay ra man siya, hindi siya problema ma'am. Ako pod okay ra pod ko. Okay na lang kay ka na mo. Wapa gyapon ma'am. Ma'am from Iceland. Kamusta ka God bless you. I've never been. Always praying. Just visit there, ma'am. I will tour you around. Yes. Ma'am, pa-hold. Oh, Lord, oh. Ma'am, pasensya na ka ma'am. Magpabaga lang jud na ma'am. Pagaksa ko kausa ma'am, kausara gud ma'am. Oh, this is my happy day. Dili na makita happy na ba? Oo. Pwede ta magpa-picture? Yes, ma'am. Madali lang. Relax lang sa ta guys. Kasi maayong hapon. Ma'am Inday, gikan pa po Hawaii, Ma'am Inday. Sorry. Asa magkuha mo tindog ko? Hindi mo ko niya makita po to. Gilang na. Naada rin taga Davao, ma'am. Ma'am, kamusta ka, Betty Prado, ma'am. At daer, nakita na sa. Ma'am, kamusta ka ma'am? Karon sa imo ma'am. Okay ra ba ka? Okay naman ko, wala mang problema. Ayaw mo kaguol sa ako Pray man mi sa imo, ma'am. Tulong sakto ako. Pray mi pilmi. Guwapa no, may walay makeup. Halta gyud sa space. Love ka sa Cebu ma'am. Love ka na mo mga Cebuano ma'am. Fresh. Davao, taga Northern Ireland. Ma'am, pwede ba may mangutana ma'am na we heard from Attorney Kaufman na nakompleto na daw kuno ang iyang mga legal team na nadaw kuno isa ka Pilipino. Are you confident na madaog na to ni atong kaso para sa atong former president? Siya na lang siguro imong pangutan. Very simple. So kay siya man ang ato ang lead counsel. Kagahapon na ako i-interview na isa ka abogada po. Nagka-okay na kami, nagkasinabot na kami, okay man siya, maayo man po. Unya, karong hapon pa, naman hapon sa meeting, kaya sa interview mo na mga abogado. Ma'am, laban lang yun ma'am ha. Dami para sa inyo. Hindi ka nag-isa, ma'am. Tika, ipaabot ano po naman ang to nangyari kay sa pakikipag-usap niyo po sa co-counsel last night po? Yes, nakausap ko kahapon. Hindi ko na lang sabihin yung mga pangalan nila no para hindi na hindi na sila magulo dahil mawala yung kanilang privacy at baka i-bombard sila ng mga tao ng mga tanong. Ibigay na lang natin yung pangalan ni Nicholas Kaufman and then hayaan na natin sila kung gusto nila magpakilala yung ibang members ng team. Nakausap ko siya and maayos na very intelligent, mataas yung experience na 19 years na ang experience niya dito sa ICC. Wala siyang ibang experience except ICC. So medyo alam na niya yung mga ins and outs of the court. And binubuon niya ngayon yung mga personnel sa ilalim niya. So ongoing yung mga interviews. And merong meeting na mangyayari mamaya. So ilan po ang kinausap niya? Isa lang po siya? Kahapon, yes. Ang assistant counsel. Pero ilan po ang bubuo dun sa legal team, defense team po? Initially, 4 of 5.
Pero depende yun sa kung gaano kadami at gaano kalaki yung trabaho na kailangan nilang gawin. Pero initial lang yung tatlo ang maiwan. Ma'am, may sinabi po kasi si Attorney Kaufman na may Filipino rin po. Gaano kalaki yung role ng Filipino lawyer sa defense team po ng Pangulo? Yes, kailangan ng Filipino lawyer kasi merong mga i-argue doon na batas ng Pilipinas. So, meron talagang Filipino lawyer kasama. Sinadil Dea po ba? Wala pa kaming nagsi-shortlist pa. Yung inutusan ko na mag-interview kay Nicholas Kaufman, inutusan ko siya ngayon na maghanap ng Filipino lawyers. Pero shortlist pa. ICC accredited naman. Likely hindi na. Kasi ilan lang naman yung ICC accredited. But we'll see. We'll see. Depende sa abilidad ng lawyer. VP, yesterday po sinabi niyo po si mother niyo po ay nag-decision po na pumunta po dito whether po siya ay makakapasita. Kumusta na po siya? Okay lang naman. Kailan po siya, ma'am, darating? Nagsabi siya na kahit hindi naman siya makapasok, basta malaman lang daw ni President Duterte na dumating siya at express ng kanyang moral support sa pinagdadaanan ni Pangulong Duterte ngayon. Next week, I think aabot ata siya sa birthday, ma'am. Yun ata yung target niya na makarating sa birthday. VP, may na-receive bang letter si former president aside sa Dutch couple na nagbigay sa kanya from Filipino? Hindi niya nabanggit. Kasi marami kami nagsampa sa kanya. Baka, hindi ko natanong. Okay. Sige lang, tanong ko sa kanya bukas pag bisita ko sa kanya. Tatanong ko sa kanya. Hindi ko yan natanong. Actually, nagpadala din ako ng sulat kasi din. Pero bago lang yung sa akin. Kailangan din pong dumaan pa dun sa box kahit na personal niyo po siya nakikita? Bawal magdala ng kahit anong bagay doon sa Inside. loob. So dadaan po talaga doon sa usual process. VP, meron po ba yung venue March 23. Ang time is 11 a.m. No? Yes, ma'am. Oo, ang time is 11 a.m. Ang venue is The Hague. Hindi ko lang alam saan exactly sa The Hague yung gathering. Yes. Maliit lang naman ata. Announce naman, ma'am. Kaya lang, 6,000 lang daw time, po yung secret muna. That's Hindi namin inano kasi kami yung kasali kami sa pag-organize, ma'am. Secret sa atin. Si Papa yan. Pero tahig lang naman. Yeah. Hindi na kumubutang ang Ang atras ng balita bayan. ko, darating si Hanilet and darating si Veronica. Hindi ko lang alam kung anong dates darating. Dili, okay ra. Okay ra. Eh, pagduko-duko niya. Yes, and yung darating. Siguro on the day of the birthday ata. Hindi ko lang sigurado pa, hindi ko pa nakita yung flight dito. Kung kulong po. Si Congressman Pulong Duterte, wala pa siyang date. Pero may visa na po. Hindi ko pa alam, hindi pa kami nagkausap ni Congressman Pulong. And Mayor Baste hindi na talaga tutuloy. Si Mayor Baste ay parang pagkakaintindi ko sa sinasabi niya pagkatapos na ng election kasi kailangan niya asikasuhin yung campaign doon sa Davao City. Kasi siya na yung nagdadala ng mga consultants. Nang pasensya na po, hindi na rin po namin yung reaction niyo po sa sinabi. Nag-live po kasi si Attorney Harry Roque. May sinasabi po siya na, and I quote, talaga naman ako'y taga-sunod ni VP Sara. Susunod ako sa sasabihin ni VP Sara. At yan po ay walang halong kaplastikan. Kita niyo nga, sumunod ako sa kanya sa unit team. Ano nangyari? Pwede po ba kayo mag-react sa sinasabi po niya? Hindi ko anong context ba ito? Oo nga po, baka sumusunod lang po siya sa inyo. Tapos meron din po siya sinabi kasi na minsan natatakot ako sa iyo, VP Kaya minsan may gusto kang gawin sa tingin ko, di ako sang-ayon, di ako makapagsalita.
Di ko sasabihin kung ano yan, pero may dalawang bagay na ngayon lang nangyari na sumunod ako sa kanya, pero alam ko na hindi dapat. Meron siyang ganong sa live. Or napapag-usapan niyo po ba ito na? Hindi. Siguro tanong nyo na lang yung context. Correct. Kung ano yung sinasabi. Pero you don't wish to comment on it anymore. Kasi hindi ko alam kung ano yung konteksto ng hindi ko alam kung anong konteksto ng sinasabi niya na may dalawang pangyayari. Hindi ko alam kung ano yung dalawang pangyayari. Siguro mas maganda kung tanong natin siya kung ano yung dalawang pangyayari. Yes, ma'am. Yes, ma'am. VP, Thank you. comment po, kasi regarding po kay Senator Bato, na meron po siyang sinabi na kung sakali pong lalabas yung warrant pa para sa kanya, mag-ano ra po siya, he will go on hiding. Meron po ba kayong comment doon? Well, yung ganyan kasi desisyon niya ng personal decision ng tao ba kung ano yung gusto niyang gawin sa mga kinakaharap niya na problema. Wala na siguro as a person kasi ang prinsipyo ko is kung saan masaya yung kaibigan ko ay kung ano yung desisyon niya, saan siya masaya, komportable doon sa kanyang mga desisyon, susuporta lang ako. Oh, that's true. As a friend. So, ganun yun sa akin. So, hindi naman niya ako abogado, hindi naman ako kaparte ng kanyang grupo sa mga nag-a-advise sa kanya. So, kung yun yung personal na decision niya as a kaibigan niya, VP, nakausap niyo na rin po ba si E.S. Medaldea? Natanong niyo na po ba kung kamusta na po yung kalagayan niya? Bago ako bumisita dito sa detention center, bumisita ako kay attorney procedure, pero nasa hospital pa rin siya. I'm doing therapy na yung next of kin tomorrow. So that is one less worry sa amin. May family member na mag-asikaso sa pamilya. Naman na po yung procedure. Yun po ba yung paglalagay ng stand down? Hindi ko ba sabi hindi ko alam kung sinabi na niya So, tanong na lang natin si E.S. Medaldea kung ano yung procedure. Ma'am, nakausap din po namin si Senator Robin kasi ang nabanggit po ni Senator ay may bilin daw po palagi si E.S. Medaldea kasi kahit daw po naka-confine na siya, kahit daw po nandun sa hospital, ang una pa rin daw po nang inisip si dating Pangulong Duterte. So, nung nakikita niyo po ba si E.S. Medaldea, meron din po ba siyang sinabi sa inyo na bilin? O meron po ba mga gustong ipagawa sa inyo si E.S.? Meron po bang gano'n? Wala siyang bilin sa akin. Napag-usapan lang namin yung kanyang health condition. Yun lang yung and successful naman yung procedure. And then, kung ano yung mga advice nila. Okay. Ma'am, question din po sa Pilipinas naman, ma'am. Kasi meron po mga sorties ng PDP na meron daw po na-cancel. So, meron po bang impact yung absence ninyo sa Pilipinas, ma'am, dun sa ongoing po na sorties ng PDP? PDP laban, sorry. Wala, kasi hindi naman ako member ng PDP, no? So, hindi ko alam yung schedule nila. So, hindi yung absence ko yung kabilang ng mga cancellations nila. Hindi ko rin alam kung bakit may cancellations. Important kung nagsisigil po ba sa kanya na malapit yung birthday niya? Kung meron din po ba siyang birthday wish na naiparating po sa mga taga-support po? Hindi ko pa siya natanong kasi magkikita pa rin naman na kami bukas next week bago mag-birthday. Pero hinulog ko na yung birthday card ko just to make sure na make sure na makaabot siya before March 28 or March 27. So, tatanong ko siya kung ano yung mga thoughts niya about
his birthday. Tsaka po, BP, kasi di ba first week po since ng pre-trial hearing po ni last week, di ba? So, nabanggit po ba rin niya yun sa inyo na parang ano ang kanyang mood or feeling? Kasi since 1 week since nang magpakita po siya via Zoom, live stream dun sa court. Wala naman. Kanina lang sinasabihan siya ng doktor na kung pwede ay maglakad siya more. And then, sabi ko sa kanya na baka pwede na siyang mag-request na maglakad sa labas. Yung allowed sa kanila na maglakad sa labas. Sabi naman yung doktor na pwede na siya mag-request ng ganun siya, security. And then, sinabihan namin siya, niremind namin siya na kung pwede, mag-start na siya ng exercise niya. VP, may reaction ba si former president sa overwhelming support ng mga Pilipino all over the world sa nangyari sa kanya? Sinabi lang niya that the country will get worse and worse, sabi niya. Dahil clearly daw, fracture yung governance sa ating bansa and disgruntled yung mga tao. So, that's what he said. Worse and worse and fractured governance and disgruntled. Parang yung sinabi niyo po, VP, na kahapon na mag-uusap po kayo ng mga Dabawenyo para mag-plan kung ano po yung gagawin para mapauwi na si Presidente. Kailan po yung mangyayari? Pag nandun na po ba kayo? Or meron na kayong mga initial talks right now while you're still here para maplano na po? Wala pa. Iwan ko na lang kung gusto nila pag-usapan na ngayon, iwan natin yung doon kasi may mayor naman sila, may vice mayor naman sila, may mga konsehal naman sila. Hindi ko pa matutukan yan ngayon kasi kailangan ko lang buuhin at tapusin itong sistema dito sa The Hague. At yes, ang next na pag-uwi ko sa Davao ay sa election day pa dahil bumoto ako sa halalan. Basic po sinabi niyo po kanina, sinabi po nila po, so be it. Ano po yung mensahe niya po doon sa? So be it, he was referring to his fate. Sabi niya, ba't sa Diyos ko na yan lahat. Ano ba sinabi niya, ba't sa Diyos ko na yan sa lahat. Kung anong mangyari sa buhay ko. So be it. Ang hirap mag-recall from memory kasi ang pero paper and pen doon sa loob. Parang ibig sabihin po ba nun, parang kumbaga parang tanggap din niya kung hindi siya makabalik ng Pilipinas? Meron din po kayong sinabi. Sorry. Paano siya? Hindi naman ganun. Sorry po. Nagtatanong lang ako. Relax guys, relax. Don't draw me. Relax. Sinabi na sa Senado po na Enjoy lang tayo. Relax na mababalik sila Duterte sa Pilipinas. Relax guys, relax. Meron po ba kayong ibig sabihin doon na sorry, pasensya na po kayo. Okay, no worries. Nagtatanong lang ako, nagka-clarify lang po ako kung ano pong ibig sabihin po. Ang ibig sabihin nun is yung discussion kahapon sa Senate. Meron silang discussion kung tama ba ang ginawa, hindi ba tama ang ginawa, illegal ba ang ginawa, illegal yung ginawa. Sabi ko nga, it was an extraordinary action. So, kahit na anong pagtatalunan nila doon, whether it was a kidnapping, it was an extraordinary condition, it was correct or not, hindi na nila bubalik yan. Sinandiyan siya sa loob. Hindi na yan balik doon. And the only way na makalabas siya is through the system. Inside the ICC. Pero confident naman din ang buong pamilya and the legal team. Buong Pilipinas confident. Buong mundo. Best siguro if you ask Attorney Kaufman. Mga news. Yung talaga ang buhay. Yeah. Ma'am, kalag na. BP, ipaabot lang, ma'am. Relax lang tayo guys. Relax. First of all, ipaabot ko, BP, na lahat ng European country, para i-recognize ko rin yung mga malalayo, taga Norway, taga New Zealand, Hawaii nandito, Northern Ireland po. Finland. So lahat ng European country, i-mention ko para malaman na nandito talaga. Every day yan nangyari kasi since dumating si PRRD, dito ako harap
protestor. Maganda ninyo. Yan ang ipaabot ko para malaman din niya like tulad ngayon, ngayong araw na ito, March 21, Friday. Sulat siguro natin, March 21, Friday, tapos lagay niyo yung mga pangalan niyo, tapos ihulog niyo na lang dyan sa, alam niyo na yung post. Ginawa namin ngayon, ma'am. Ginawa namin yun. Ginawa Yung namin. yellow box. Late kasi kayo. Nandito ba si Nenita? Kami BP, yung organization namin, United Filipino-German International, alam mo na yun, BP Betty Prado. Taga Davao ko, alam mo na kung sino. Alam na. Ganda siguro na, ano yun ma'am, every time na mayroong nandito, magdala ng paper and envelope, sulat yung pangalan. Attendance, ma'am. Ipaabot, BP, ipaabot ko ito dahil yung ibang mga members talaga namin sumasakit na yung tiyan dahil sa problema, umiiyak pa yung mga, sabi ko, kayo maniniwala dyan sa mga fake news dahil yung paninira, sumasakit na yung tiyan nila, dahil lang nag-commit sa consumption. Ngayon, ipaabot ko ngayon, BP, na maganda yung, okay yung ni PRRD kasi talagang grabe. Ikumo bangutana may sa sulod ng inanay about sa kuan bitaw naman to question yesterday I think or the other day sa imuha kung pwede ba maghatag og pagkaon kang tatay bitaw. So nangutana ko sa sulbutan man ng mga nasa tubangan kanang pwede daw bisan gamay nga buka ni face or anything nga imong gusto isot sa imong heart nga ihulog lang dito pero food is not allowed na makonta kay naaman daw tinud ba VP na daw listahan dito sa mo bisita bitaw kung nai-order na pagkaon si tatay nga something yung nana. Naigisulti ang guard nga ingon na VP. Sa bisita. No. I think kanang kung order bitaw Murag menu? umurag something ana VP. Siguro. Kay basin para si tatay taon mapatuyangan bitaw kung gusto siya rice, pwede siya mo kuan. Inom na ko siya. Gusto siya mo inom og Kuya Zero. Painom na ako siya. Murag mo to yung first time ata niya nga nakainom. Sugad na abot siya dito. Pero why cola VP? Why coke? Wala na kainom mo coke. Ana kainom sa Coke Zero? Maayo di ID. Nangutana ko sa iya ha, doon na ba kanon, doon naman day kanon. Ay salamat taon bay. Nangutana ko sa iya. Magluto mig bulat. Saan ninningon siya mura daw Spanish. Mo request lang gyud siya Ma'am VP nga ipaluto-luto ang kanon kay ang Dutch baya nga rice is tagudtod. Oo, yun. Kasi may patso in town si Presidente oy. Hilaw VP. Oh, tagudtod ito ng Si former president po ay lawyer po. Sa mga kabayan, pinaabot ko na. Saan po ang extent ng pagtulong niya po doon sa defense strategy? Meron po ba siyang access doon sa meron po ba siyang let's say mga libro na binabasa doon na may kinalaman sa legal, sa ICC? Nabanggit po ba niya ito sa inyo? Hindi ko alam kung anong pinag-uusapan nila ng lawyer kasi wala akong privilege sa communication. So nakikinig sila sa guard na nakikinig sa tapos nila record yung conversation na so hindi ka communicate about legal matters doon sa loob. Ang pwede lang makipag-usap sa kanya ng confidential legal matters is ang lawyer kasi yun lang ang merong privilege or communication. So ang All five can visit anytime kapag halimbawa buo na and they start next week. Ayan ang hindi ko alam na kailangan niya tanongin si Nick Kaufman. May sinabi rin po kasi si Attorney Kaufman that he is an excellent prosecutor. Kasi sinabi niya maybe he can teach the courts here how to do the ICC. How to prosecute. Well, yes. Oo, gano'n naman lagi mag-isip pa si Pangulong Duterte. In relation to that, sinabi niya pala niya kanina. Sabi niya sa akin, buti na lang pinilit kita maging abogado. Dahil alam ko na mangyayari sa akin ito. How did you feel about it? Nagpasalamat din ako sa kanya. Sinabi ko naman na yan dati pa. I think pangatlong beses na ito na yan yung greatest gratitude ko sa aking ama na pinilit niya ako maging doktor or abogado. Dalawang choices lang binigay niya. Pilit po ba or in-encourage po kayo? Pilit. Pilit po. Okay, di ba ilalagay mong halaman? Pero minahalin niyo rin yung profession eventually. And you appreciate it. Yun nga, yung sinabi niyo. Salamat kayo. Napapadali sa akin na naintindihan si Nick
Kaufman. Naiintindihan ko lahat ng pinag-uusapan nila. Hindi ako nawawala sa mga kailangan namin i-discuss. And then naiintindihan ko din yung proseso na kailangan gawin. So, That was the comment of Attorney Kaufman sa iyo, VP. on that point, napapadali yung pag-asikaso sa pagpapalabas sa Kayo, VP, anong wish niyo po para sa inyong ama sa kanyang kaarawan? labas. Good health. Kasi 80 years old na siya. Oo, true. Yes. And masakit yung tuhod. Yeah. So, I wish him love. Hindi na siguro yan, no? Ang dami na kasi Marami na siyang madami love. marami ng parating. Comfort na. Comfort, good health. VP, meron po akong dalawang follow-up. Ay, sorry. I think he doesn't mind na nandoon siya sa loob kasi alam naman niya na ano yun, kaparte yung sinabi niya na gagawin niya, harapin niya yung kung ano man yun. Kaso. VP, meron po akong dalawang follow-up questions na nabanggit po ninyo. So yung unang follow-up question po regarding sa communication. So sa inyo po, pagdating po sa communications ninyo, more on kinukamusta niyo po yung kalagayan ng dating Pangulo. And then kapag dating po kay Attorney Kaufman, legal strategies mo ang... Oh, yes. So gusto ko lang po ma-confirm yun. So sa inyo po, ang mga galing po ay mga updates sa kanya sa loob kung kamusta po siya, kamusta ang kalagayan niya. Tama po, ma'am? Apo. Yes. Nakakapag-usap kami about legal strategy in codes. Kasi nga nakikinig lahat ng sinasabi ang usapan namin nire-record at pinatranslate at pinapag-support. So, nag-usap kami in codes in Bisaya. Tsaka, ma'am, maglalakas loob na rin po akong tanongin kasi nabanggit po ninyo na nagpapasalamat po kayo na sinunod po ninyo yung pagpilit po ng dating Pangulo sa inyo na maging abogado. Magbabalik lang po ako dun sa 2022 election kasi nabalita naman po namin na ang inyong ama po ay ayaw po niya kayo patakboy na VP. Meron po, ngayon po na nangyari sa kanya po ito, na nandito na po siya sa ICC. Yun po ba ay, kumbaga parang yung desisyon niya o parang sinabi niya sa inyo na advice ay pinagsisihan po ba ninyo? Pinagsisihan po ba ninyo yung ma'am? Hindi, wala naman siya sinabi sa akin na huwag kang tumapumiti. Wala siyang sinabing gano'n. At ang sinabi lang niya is huwag kang tumakbong president. Wala siyang sinabing huwag kang tumakbong VP. Ang sinabihan siya na tatakbo akong VP, sabi niya, hindi na ako sasali dyan. Kayo na VP, do you have a message to all the Filipinos na sumusuporta sa iyo, sa former president? Kasi sobrang mahal-mahal ng mga Pilipino ang mga Duterte, lalo na ikaw. Do you have Oo, napakalaki ng pasalamat ko na nandyan yung taong bayan dahil na napapaabot namin ang aming mensahe at napapaintindi namin sa lahat kung ano yung mensahe sa pamamagitan ninyong lahat. Kasi lahat ngayon nasa social media na, so napapalabas namin yung mensahe namin. Napakalaking tulong nun. At marami ang nagdadasal. Napakalaking tulong din ng dasal. The powers of prayers cannot be discounted, especially in times of hardship. And then nagpapasalamat din ako dahil syempre alam niyo yung pinagdaanan nung paninira sa pangalan ko, hindi yung sa Duterte but yung sa akin mismo, paninira nila sa pangalan ko sa Duterte. Pero nandiyan pa rin yung tiwala at kumpiyansa ng mga tao sa akin na naiintindihan nila na hindi totoo yan at paninira lang yan, and of course political lang. This is all about, as I said, the 2028 presidential. And we will be there to support you, VP, should you decide to run for president. Yan yun talaga. Politika. Ang daming tao na gusto Pangulo. Dami nila. Ikaw lang ang deserving VP. The world is waiting for you. Yes. Dagan kag dili day mo suporta mi day pero magampo jud mi nga dagan mo day. Nagkukod lang gud mi day, magkukod lang bahara. Vote niya po ni VP, oy.
VP, other question po ulit Yes. tungkol naman sa mga bilin. Kasi di ba mga ilang araw niyo na rin po nababanggit na kapag pumibisita po kayo dun sa loob, lagi pong sinasabi sa inyo ni former president na pinauuwi na po niya kayo. Ito po ba ay isang bilin din or isang pong advice na susundin niyo na tutuparin ninyo na uuwi po kayo? Nasabi ko naman na yan nung unang interview, no? Inaayos ko lang yung sistema dito sa tapos babalik ako ng Pilipinas. Ayusin ko na naman yung sa impeachment case ko and then balik ako sa office namin and then I'll just go back and forth sa opisina, sa impeachment and dito sa ICC. Thank you. Madaling bagay lang yan sa akin. VP, salamat talaga, VP. Pwede tayo umurong. Yes po, may problema. May problema, VP. Sandali, yung sanga, Wait, relax lang. matamaan si Relax, VP. guys. Yung kahoy, huwag yung baliin. Relax, guys. Relax, guys. Relax. Patas pa si... Uy, atas pag gamay kayo ng kahoy lagi. Dito yung pasok ha, tas dito yung labas. Mula sa una. Peso. Rose from Iceland. Hindi, naka-video yan. Naka-video yan. Peter. Naka-video man ni ma'am. I-picture. Picture na. Okay ni ma'am. Sus, VP.